kung kinakailangan silang mag-interview, kailangan din silang umikot dito sa establishment. Yun po yung proseso. At kung meron po tayong mga inspector na hindi nakakagawa ng ganun, ay kailangan mayroong karampatang aksyon administratibo para sa kanila. Yes. Again, like I said, magandang sabihin pero hindi naman nyo ata nagagawa. Meron na ba kayong mga labor inspector na na-sanction nyo o nasuspindi nyo o nasibak ninyo because hindi nila ginawa ng tama yung kanilang trabaho? Give me proof na meron ka ng naparusahan mga inspector. I don't think so. Sa aking pagkaalala po, nung bumalik kami sa Department of Labor, wala pang... Wala. Exactly. So, ibig sabihin, useless yung mga pulisya ninyo, useless yung pag-inspect ninyo kasi kahit na may violation, nakakalusot. At God knows kung anong dahilan. Di ba? Like I said, yung pag-mention ko, pumunta ako doon, tad-tad ng violations. And yet, I came to know na a month ago, dumating yung inspector doon at pinasa. Check, check, check. No violations. For you, what does it mean? No, I'll ask you honestly. Maraming violations na inabutan ko pero nung report ng DOLE inspector sa DOLE pagbalik sa office, pasado. What does it mean? Gusto ko manggaling sa iyo. So ano nangyari doon? Ang ibig kong sabihin na Senator, hindi niya ginawa yung kanyang, hindi niya ginawa ng tama ang kanyang trabaho. Exactly. So kung hindi nila ginagawa ng tama ang kanilang trabaho at marami sa kanila ang ganun ang gawain, so kaya tinanong ko, meron namang naparusahan. Sabi mo, wala pa. And why? Siguro po, ang pakiusap po namin sa ating mga... The microphone? Ang pakiusap po namin sa ating mga manggagawa ay kung sana ay makipagtulungan sila sa amin kung merong mga violations na ganon para magawa namin ng karampatan aksyon, Your Honor. You know, sir, are you kidding me? Are you serious? So you want these workers to go to you and tell whatever labor problems that they have, violations of their company, and talk to you? Why would they do that? Meaning, for me, straight to the point, they've done that, but what happened, pag sila napabalikan ng mga kumpanya, nasisibak. Because from the get-go, yung DOLE, sabi mo na hindi ginagawang trabaho. So, doon pa lang sa inspection, hindi na ginawang trabaho. So, pupunta ulit doon sa DOLE na tinatakpan nga yung inspector. This is what I need you to do, sir. Dapat lahat ng inspektor ninyo, imbestigahan ninyo. Quality, not quantity. Na siguraduhin, dapat merong evaluation, assessment, yung ano nyo, yung mga labor inspector ninyo, na yung mga pinupuntahan nila, meron kayong gumagawa ng counter follow-up or counter check na kung talagang ginawa niya ng tama. Only then makikita nyo na marami talagang violations, napakaraming company. Of course, I don't have anything against companies. Siyempre, gusto ko rin maraming mga kumpanya dahil yan ang driver ng economy natin. Pero dapat magnegosyo lang tama. So what kind of programs do you have right now in place to ensure that all your labor inspectors that goes to the company, so whatever company that is, or especially if it's being complained, what kind of programs do you have to ensure na maayos na yung gagawing inspeksyon at wala nang wishy-washy? Tama po kayo dun sa binanggit nyo na kailangan may follow-up. At yung follow-up inspection po ginagawa na po namin. At yun po siguro ang papalakasin pa namin. Ibig sabihin po niyan ay po pwedeng i-double check ng ibang inspector yung establishment na na-inspect na po.
whether or not may findings o wala. And then gusto ko po sir mag-sample kayo. Really, I'm dead serious. I want a DOLE inspector na hindi ginawa ng tama ang kanyang trabaho o nakipagsabuatan sa mga kumpanya na maraming violations. Gusto ko masampulan nyo, it's either siya ay nasibak o nakasuhan. Only then titino ang ilan sa mga inspector. Sa ngayon, walang nasasampulan eh. Galing na mismo sa iyo eh. Diba? Silang gawa ng kalokohan because hindi sila nakakatanggap ng parusa. Pero kung meron ka mga naparusahan dyan, tatanim sa isip ng mga kasamahan na, uy, baka ako masunod, ayusin ko ng trabaho ko. So umpisahan niyo na po mag-imbestiga at yung mga tamad o nagkikipagsabuatan sa mga kumpanya na maraming labor violations, kasuhan nyo, sibakin nyo, and then give it to me, ipapublish natin para mapahiya sila. At magkakaroon na ng fear among their colleagues to do what yung mga ginawa ng mga kasamahan nila. Okay, sir? Gagawin po namin. Okay. Let's talk about Pakyawan. What kind of monitoring system do you have in place to ensure that Pakyawan ay hindi na abuso, is not being abused? Kasama din po yan sa inspection program na kasi po yung checklist ng inspectors. Meron pong classification ng payment of wages. Okay. Kung arawan, buwanan o pakyawan. So nandoon po yon at kung may naka-indicate po doon, nakita na may pakyawan, kailangan titignan po ng inspector yon. In time and motion. Kung may time and motion study na sinusunod ng tama. Hindi naman po bawal or illegal per se yung pakyawan kasi po may mga ibang instances na yung rate sa pakyaw ay mas mataas pa sa minimum wage rate. At kung meron kaming nakita na ganun, okay din lang naman na pakyawan na ituloy nila kung may kasunduan naman sila sa kumpanya. Pero kung bababa po yung based on a time and motion study, yung sweldo nila sa yung pakyaw rate po nila sa minimum wage ay doon ay magkakaroon ng enforcement order po, correction order. Okay. So, sige, time in motion. What happens if the inspector dun sa time in motion kasabwat ng kumpanya na pinapatuparan niya ng time in motion study? So, anong guarantee doon na talagang yung inspector gagawin niya kanyang trabaho? Yung pong inspector, yung mismong nag-i-inspect po, hindi siyang gumagawa ng time and motion study. Kaya nga, siya nag-inspect, di ba? Nag-observe na para malaman kung tama ba yung binigay na required sa production, requirements sa production. Di ba? So, ano ang guarantee na itong nag-a-assess o nag-inspect ng time and motion ginagawa ng tama yung trabaho at hindi sila nagiging friendship ng company na kanilang in-inspect? Kaya po nang nasabi ko kanina po, pwede din i-follow-up inspection yon. Ibang inspector po ang po pwedeng pupunta po doon. I'll tell you what, sir. For me, gusto kong sibakin na yung pakyawan eh. Why? In my experience, sa mga manufacturing companies na pinuntahan ko, an individual, a worker has to work at least 15 to 16 hours para lamang kumita siya ng minimum wage. So nakakatipid yung kumpanya ng 4 hours, 5 hours in overtime. Do you see that? Really? Ngayon pa lamang, even while we speak, pumunta kayo ngayon sa mga manufacturing company diyan sa Kamanaba. Most of them, a worker has to put in minimum of 12 hours, up to 16 hours just to earn the minimum wage. Isn't that unfair, sir? Definitely, Your Honor. Then you know that pala. And what have you been doing about it? What have you done about it? Kagaya ng nasabi ko po kanina, kailangan po namin paigtingin yung inspection dyan.
Okay. At kung may makikita na mali, ay kailangan strict enforcement ang ating labor standards po. Eh di pati yung mga gumagawa ng time in motion, dapat si Bakin parusahan. Ayun, Kasi yun, hindi niya ginawa ang trabaho niya sa time in motion na inspection. yun po ang pangalawang hakbang. Ang kaakibat na hakbang, ayusin yung rate base sa maayos na time and motion study. Siguraduhin na yung dapat kinikita dapat po kasi kahit yung minimum wage earner dapat kung ibangga po natin sa time and motion study at sa piece rate, dapat at least minimum wage ang kikitain niya sa trabahong 8 oras, Your Honor. Kung lumalampas yung oras at hindi naman niya pareho pa rin ang kanyang natatanggap dahil sa piece rate dahil sa pakyaw niya ay hanggang dito lamang, ay merong posibleng underpayment na po yun ang mangyayari. Kaya nga po, pinatatanggal ko na yung piece rate na yan, pakyawan rate na yan, na mag-set ng number of products na kunya sa pag-usapan natin yung mga nagbabalot ng mga produkto. Magsiset sila ng number of product na magawa nila, ma-fulfill nila. But they still have to be paid the minimum wage. Pagdating ng 3 months evaluation nila, kapag hindi nila nagawa palagi yung nakaset na number of performance or the number of products na dapat nila nabalot, then pwede silang malagay muna sa tawag nito, temporary tabi muna sila or hindi muna sila pagtatrabahuin or something like that. Magkakaroon din sila ng konting sanction pero dapat minimum wage talaga. Di ba? Para sa akin, tanggalin ko yung pakyawan. Totally. Siguro tutulungan niyo ako dito na sisibukin ko na yung pakyawan at saka yung piece rate. Nang sa gayon, wala na naapin ng empleyado. Handa po kami na magbigay ng inputs dyan sa inyong advocacy, Senator. Okay. Very good. Now, let's go to TUPAD. Sino bang nagpapa-implement ng TUPAD sa DOLE? Ikaw pa rin? Suki tayo. Masasagot ko po siguro yung tanong. Okay, marami mga complaints na na-receive ko sa programa ko na maling pagka-implement ng TUPAD. Magagather dyan ng mga beneficiary ng TUPAD and then bibigyan ng pera. And then, anong ginagawa ng mga nabigyan? Pipicturan. May hawak ng walis and then after that, go home. Are you aware of that, sir? That's a common practice. May naririnig din namin yung mga reports po na ganyan at marami din po sa social media po na ganyan. Pero ang DOLE po ay kung nagpapatupad nitong programang ito ay may sinusunod po naman na guidelines natin in accordance with the CUA rules and regulations po. At dahil itong TUPAD program ay cash for work program, kailangan po nila talagang pagtrabahuan. Yeah, yun naman talaga sir, ang purpose ng TUPAD, di ba? TUPAD means tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers program. However, mali po yung implementation and then mga nakarating sa aking sumbong, karamihan ng mga nabibigyan ng TUPAD, yung mga tauhan ng mga politiko. Malakas kay chairman, malakas kay mayor, etc. Pero kung wala kang kapit, hindi ka mabibigyan ng TUPAD. At ang masaklap, paulit-ulit. Nabigyan ka ng TUPAD ngayon, itong si Juan, the following, bigay ng TUPAD, si Juan pa rin. Diba? So wala ba kay monitoring system to ensure na proper implemented itong pag-distribute ng TUPAD? At saka, dapat hindi lang po walis. Kasi ang nangyayari, yung TUPAD, puro walis eh. Dapat yung clean and green program.
Yung mga bara-bara dyan sa estero, yun. Di ba? Linisin. Magpintura ng mga eskwelahan. Gamitin yun. Huwag yung puro walis-walis. Ang nangyayari, sir, totoo, sir. Papakita ng walis and then after that, uwi na. Oh. Walang nagmamonitor sa inyo para masiguro na once na na-release yung pera, talagang ginagawa yung trabaho nung nakatanggap ng tupad money? Meron po kaming monitoring sa field po. At yung pagbayad, yung payout po, sa trabaho, i-advance na yung bayad niya under the program. Okay, regardless, sir. Okay, sige. Kaso, hindi nagagawa ng beneficiary ng tupad kung ano yung nakapaloob doon sa programa na dapat pagtrabahuan nila, right? It is not happening. Because walang monitoring. Go ahead, sir. Sir, with due respect, maaring may mga nangyayari na walis-walis, hindi natin mababaliwala yan. At kami naman po sa Department of Labor and Employment, lalong-lalo na sa aming mga implementers, mga regional offices po namin, ay talagang dinidiin namin na kailangan yung trabaho naman yung meaningful. Yes. Kagaya ng sinabi nyo kanina, hindi walis lang, dapat makakatulong ka sa halimbawa sa pagdedeklag ng waterways para maiwasan natin yung pagbabaha o simply mas malinis yung ating kapaligiran at maging mas magandang kalusugan ng mga mamamayan. I'll give an example. Tree planting. Doon, i-involve natin sila sa tree planting. Clean and green program. Paglilinis ng estero, pagpipintura ng may eskwelahan. So many other things that they can do. Wag lang yung walis. Opo, sir. Ginagawa yung mga aswang to may walis-walis to mga kasama sa tupad. Wag naman. So in fact, ang tawag sa kanilang iba, ayan na yung mga aswang. I'm sorry to hear that. Hindi, parang sarcastic lang yung mga nasa netizen na sa social media. Kasi binibigyan nyo ng walis. Tapos lumilipad na, tapos. Di aswang ang tawag sa kanila. Marami pong ginagawa na iba-iba yung ating mga tupad beneficiaries. Halimbawa po dito sa mga disaster areas, sino ba yung mga nagre-repack ng relief goods? Mga tupad workers po yun. Good. Ayun ang yung mga meron kaming mangrove program, yung reforestation program, may MOA po tayo with the DNR. Ganun ginagawa din po nila yun. Yes, but is it being implemented? Yes, sir. May mga specific projects na pwede kaming magbigay po sa inyo na siguro po dahil But just videos and accomplishment report. Wag yung laway lang na ginagawa ito ng reforestation, mangrove, o pagbabalot during calamity ng mga ibibigay sa mga victims of calamity. Wag lang gano'n. Dapat may video, may accomplishment. Opo. Kinukuhanan namin So from now on, sir, excuse me, from now on, yung pagwawalis, ibigay na natin sa MMDA yan. Kaya na ng MMDA yan. Stop na muna pagwawalis. Marami pa ibang programa na pwede pagtuunan ng pansin. Can we? Can you assume it? Can you yes, sir. Actually, we just revise our guidelines para ma-emphasize na yung kagaya ng sinabi ninyo, yung meaningful naman dapat at merong social value yung kanilang ginagawa. Okay. Halimbawa po, pupunta tayo dito sa situation ng emergency. Hindi, sir, okay na ako doon sa emergency. Okay na ako mga nabanggit mo. Ang gusto ko lang, sir, alisin na natin yung pagwawalis. Doon na sa mga meaningful programs. Meaningful programs po. Yes. Marami kayo pwede pag-isipan. Kung paintulutan niyo po. And then also sa mga, sige pa isa pa, and then I'll let you talk. And then also, make sure na yung nabibigyan ng mga beneficiaries, talagang karapat-dapat sila mabigyan. Hindi dahil sila may koneksyon kay Poncio Pilato. Kung sino man yung mga Poncio Pilato na yan.
dapat talagang wala silang trabaho. Na-displace talaga sila for whatever reason, one way or the other. Then they are the ones who should really benefit from TUPAD. Kasama po sa pagbabalidate namin yan, yung minimum requirements of eligibility for TUPAD. Tapos meron po kaming limitasyon sa pagbibigay ng assistance. Dapat sa isang tao o isang household, isa lang bawat taon. Para ma-spread po yung available na resources. At yung pag-identify po, nagkaroon na rin kami ng kasunduan with the Philippine Statistics Authority. Gagamitin po namin yung kanilang community-based monitoring system at national ID system. Yung beneficiaries po sa TUPAD ay gagamitin na rin namin yung orientation process nila para maka-enroll sila sa national ID system. Sa ganun, magwagwardiyahan po yung paulit-ulit na yung attempts na paulit-ulit na pag-access sa benepisyo po. Okay, so may I request from you sa next hearing to submit to this committee yung mga ginawa niyo mga pagbabago dito sa TUPAD para masiguro na ito hindi na abuso, na talagang karapat-dapat yung mga nabibigyan na mga beneficiaries. So sa next hearing, submit this to this committee a report. We will do that, Your Honor. Okay. The next, TUPAD sa mga jeepney drivers. I think that's being implemented. I think there's a pilot project ongoing for the jeepney drivers, but hindi lang naman jeepney drivers affected. May mga tricycle drivers tayo, taxi drivers. Bakit jeepney drivers lang? Dapat lahat ng nasa transport. May e-trike drivers. Opo, ito po yung babanggitin ko sana kanina pero babanggitin ko na ngayon. Ito po yung action namin in relation to the National Energy Emergency po. At meron tayong uplift committee. Hindi po kasama ang Department of Labor and Employment doon, pero dahil ang approach naman po ng uplift committee ay whole of government approach, ay natural po kasama kami, may ambag kami diyan, lalong-lalo na yung sector po namin ay sa mga manggagawa. So dito po sa TUPAD Tuloy Pasada, yung naipakita niyo po dito kanina. Kaya nga, sagutin mo lang ako sir, wag nang pasikot-sikot, umikot-ikot ka pa, parang ahas. Bakit jeepney drivers lang? Bakit hindi yung iba pang mga nasa transport sector tulad ng tricycle driver, taxi drivers? Diba? Apektado din mga to. Bus drivers. So, bus drivers meron na. Okay. Pero di ba yung sabi mo yung TUPAD program, meron silang at least natatanggap na hindi lang one time, big time, kundi on a regular basis hanggang sa merong crisis. So bakit jeepney drivers lang? Ito po kasi ay kasunduan natin with DOTR and LTFRB. Nung nag-meeting po kami nung April 1. At ang nakalagay po kasi doon sa uplift executive order ay ang focus, isa sa mga naka-identified na focus ay yung transport at agriculture. Yung transport particularly po sa jeepney PUV drivers po. So yung pero okay, sige, particular sa PUV. Pero nung kayo magkaroon ng meeting, pag-uusap kung sino yung mga tutulungan, nakakalimutan yung ibang sa transport group, ibang grupo sa transport. Sabi ko nga, tricycle drivers, apektado rin sila. Taxi drivers, apektado rin po ngayon. Unahin po natin yung natutulungan na. Yun po kasing TUPAD Tuloy Pasada na special program under TUPAD na bunga ng kasunduan namin with DOTR at LTFRB. Nagre-rely po kami doon sa i-endorse ng LTFRB kasi sila po ang merong contact sa mga cooperatives. So doon po kami nagsisimula. Kung sino ang in-endorse nila sa amin, yun ang i-validate namin kung pasok sila sa guidelines ng TUPAD at yun po ang uunahin naming tulungan under that special arrangement with LTFRB. Okay. Yun po, pero hindi po ibig sabihin na kung hindi sila in-endorse ng LTFRB or DOTR, hindi na namin tutulungan.
Kagaya ngayon po doon sa dito sa Quezon City ay meron na ring mga inisyatibo ang aming field office diyan regarding yung tricycle drivers naman po para kasama sila sa programang tupad. Bigyan ko lang po kayo ng update dahil kahapon po yata ay yung opisina ninyo ay may inendorso na 17 drivers Exactly. na Baka makalimutan na. Dapat hindi lang sa Manila. Yung mga Opo. taga-probinsya, apektado rin eh. Dapat nationwide. Ang ginagawa nyo kasi, puro kay Metro Manila. How about the transport group na affected din sa crisis na nandun sa province? Sagutin ko yan at kumpletuhin ko lang po yung status po ng doon sa 17 po. Kaninang natawagan na kahapon ng aming National Capital Region yung lahat, pero yung 7 yata po ay nasa probinsya. Yung 10 ay ewan ko kung natapos na yung meeting nila. May schedule sila ng meeting ngayon sa aming field office sa Manila, yung 10 para tignan kung anong karampatang assistance ang mabibigay po sa kanila. Doon po naman sa ito pong programa natin sa tupad talagang regional, talagang across all regions po. Bigyan ko po kayo ng example doon sa doon po sa Caraga. Itong mga bangkero ay itong mga bangkero yung sa Inter-Island na nagbabangkap po sa Caraga, hindi na sila makapagpasada ng bangka dahil mahal ang gasolina, hindi nila po ma-afford. Kaya sila naman tinulungan po namin doon at binigyan ng ng tupad assistance. So, meron din tayo kayong programa para sa mga farmers, fisher folks. Meron din po. Meron din po. Ito yung babanggitin ko lang po, may bago kami. Pero bakit hindi natin nalalaman? Ang alam namin palagi, puro drivers. Okay lang ha. Of course, importante yung mga jeepney drivers. They're very important. They play a very important role sa transport sector natin. Pagta-transport ng mga commuters going to work, etc. Pero ganun din naman ginagawa ng mga tricycle drivers. Okay? Opo. So, ang gusto ko po sa susunod na hearing, wag natin hintay sunod na hearing, devise a program na isama nyo na yung mga tricycle drivers, ibang kasama sa sectors, yung mga taxi drivers, even TNVS, and then nationwide, wag lang dito. Yun yung hinaing ng mga ibang mga taga-probinsya na nasa transport. Bakit palagi nilang Maynila? Paano kami sa probinsya? Di po ba? Opo. Yung tupad tuloy pasada po ay pilot nga na nabanggit nyo kanina. Pero talagang ang objective po ay i-spread out across. So gusto ko pong marinig sa susunod, magpalabas kayo ng press release, kasama na po yung iba pang mga ibang sector. Opo. Transport. Sa agriculture naman po. Kasama na po agriculture kasama and po. fisher folks. Nung isang linggo ay si Presidente nga nagpunta sa Baguio at out of that yung aming convergence with DA ay nagkasundo kami na pagtulungan namin yung mga vegetable farmers doon. Okay. At para matulungan sila na ma-transport yung kanilang produce at makarating sa merkado para tuloy-tuloy lang ang kanilang pag-produce at saka makakatulong din po na mag-contain yan ng food inflation po. Okay. Meron pa tayong representative dito ng Angkas Joyride.